So dinita sa gitawag og Cain and Abel. So natapos na nato gikan sa pagsugod sa kalibutan, di na mga gahom nagbuhat sa langit ug yuta hangtod sa diha nga sila nakasala. Okay? Sa ako nang giingon ato mga niaging lesson nato nga sa wala pa makasala si Adam ug si Eve, si Kaba, nataw na daan si Cain og Abel. So kung giunsan ang nga paagi, mahisgutan gihapon na dinhi sa topic karon. So ningon ang tura, the man knew Eve, his wife. So sa diha nga namata si Adam, nakita niya sa tubangan nga naa na si Kaba. Og siya nalipay og sila ni atubang diha kang Hashem para ikasal. So sa human sa ilang kasal, nahitabo to nga kining giingong nyo is nagkaroon na sila karog kanang gitawag intimate relationship. So nagbuhat na sila bata. So she conceived and bore, nabuntis siya, nataw diha kaniya si Cain. Sa pag-ingon, I have acquired a man from Elohim. So ningon ang Midrash Rabbah, Adam was created from the ground and Eve from Adam. But henceforth it shall be in our image, apan bisan pa ni ana sila gihimo diri sa atong dagway. Sa ako nang giingon gihapon, ang paghimo diha sa iyang dagway sama sa iyang dagway is metaphorical na siya, dili bot pasabot nga ang naong sa magagahom pareha sa tao, kay ang magagahom formless og wala siya dagway, wala siya porma. So pag-ingon niya in our likeness, dili na bot pasabot nga dagway ang gimain ana, kung dili ang iyang attributes. Di ang attributes sa magagahom is manggiluyon, manggihatagon, mapuanguron, maluluyon. So tanang mga divine attributes sa makagagahom is maunay naa unta sa tao. Human na tao si Cain, and she again bore his brother Abel. So una si Cain, pagkahuman si Abel. Okay, ningon ang Maimonides, Cain and Abel were born before Adam and Kaba committed the sin of eating the forbidden fruit, according to Sanhedrin 38b. Unsa daw? Si Cain ug si Abel nataw sa wala pa makasala sa pagkaon sa prutas nga gidili, sa ato pabot pasabot, sa wa pa sila makasala, si Abel ug si Cain nataw na. So sa dihang nakasala na si Abel, si Kaba og iyang gitagaan si Adam, mao to nga gipagawa sila ni Hashem Garden of Eden. Sa ato pa, ang Garden of Eden naa na siya sulod sa lugar sa Eden. Sa diha nga gipakataw ni Kaba, after being chased out of Gan Eden, Kaba gave birth to a third son. Okay, kisa maning third son nga gipakataw nila, sa diha nga nakagawas na sila sa Garden of Eden, ang gipakataw nila aning panahon na is si Seth. Iyanon lang nato pagsabot ang pagkasulat, murag medyo mawala gyud ta kay ang pagtuo sa kasagaran nga sa human nakasala si Adam ug si Kaba, usa pa na tawo si Abel ug si Cain. Then usa si Seth. Okay, dili na siya ingon ana tungod kay sa wala pa makasala si Adam ug si Kaba, nataw na daan si Cain ug Abel. So kung atong tan-aw og maayo, ang paghimo kang Adam ug kang Kaba is Friday, ikaunom ka adlaw. Og gikan sa ilang paghimo hangtod sa ilang pagpakasala, nilast lang og 3 hours. Sa ato pagikan sa ilang paghimo, 3 hours lang nilabay, nakasala na si Adam. Sa ato pa kay nataw man si si Cain ug si Abel, human sila sa wala pa sila nagpakasala. Sa ato pa nataw sila nga wala pa mahuman ang 3 hours. Kay after 3 hours nakasala naman sila. So diha sila within sa 3 hours nataw. Unya dako na sila. Unya nakasala na gani. So ang nahitabo din na sa panahon nga nakasala na si Abel ug si Cain,
Unya nakasala na pud si Adam ug si Kaba. Didto nagsige na silang away. Kay gibasol naman pud karon ni Adam si Kaba, kay nganong wala niya matudlo nganong ngun ana man nganong si Cain wala man makakat-on sa pagtahod sa iyang igsuon. Ngano nakahimo man sa pagpatay mo to sige silang away, mao tong pagawas nila gikan sa Garden of Eden, kay gipagawas man sila sa mga gahom, nagbulag sila for about 130 years. So kung basahon lang nato ang Biblia, murag simple ra kayo, murag wala naghisgot og time. Pero pagawas nila dito sa Garden of Eden, ni buhat pa na og time frame nga 130 years, usa sila nagkitag balik, mao ganing niingon dire, after being chased out of Gan Eden, Kaba gave birth to a third son. Pero kanang pagkasultihan na ni abot pa nag 130 years, usa si Seth na tao. Kaysa human sila maglayas, si Kaba, human nilayas, parehas silang naa sa gawas. Pagkita nila after 130 years, diha pa si Seth na tao. So sa panahon nga nataw na si Abel ug si Cain, giingon sa Torah nga si Abel usa ka keeper of a sheep. So usa siya sa kanang gitawag og magbalantay sa mga karnero o sa mga mananaw. But Cain was a tiller of the earth. Usa siya ka mag-uuma. In the process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the earth an offering to Elohim. Sa ato pa si Cain, nagdala og halad nga gikan sa iyang abot. And Abel also brought of the firstling, mga unang anak sa iya pong binuhi. So nagdala pud siya katong mga nindot kaayo kaning gitawag og fat parts. Aron nihalad ngadto kang Hashem. Ningon ang Maimonides, by the same token, everything that is for the sake of Hashem should be of the best and most beautiful. So si Maimonides nag-explain na kung maghalad unta ang tao, kanang pinaka the best gyud o pinakamayo. Apan ang gihimo ni Cain is ang iyang gihalad is katong sobra lang sa iyang gikaon. Siyempre, ikaw magkaon, unahon gini mo nagkaon ng mga nindot o ang iyang gihalad is katong mga sobra-sobra na lang og dili maayo nga klase sa mga bunga sa iyang abot. Samtang si Abel naghalad siya sa pinakanindot nga mga anak, unang anak sa iyang mga mananap. Busa, syempre, ikaw ingon nga makagagahom, Hashem paid heed to Abel. Iyang gidawat ang halad ni Abel. Ningon ang Midrash Tanhuma, Hashem seeks out the victim. So ang makagagahom, mulaban gidaw na sa biktima. Bisan pagdautan ang biktima, bisan pagmaayo ang biktima, whether a righteous person persecutes a righteous person, or a wicked person persecutes a wicked person, or a wicked person persecutes a righteous person, or even if a righteous person persecutes a wicked person. Hashem will always heed. Mulaban gid na siya sa biktima. Abel was persecuted by Cain. Therefore, Hashem paid heed to Abel. So ini nga kaso karon, si Abel ang gidabdaog, si Abel ang biktima. Busa ang makagagahom nilaban ngadto kang Abel. Kung nagkataon pod nga si Abel po nipatay kang Cain, pagpalagay nato nga si Abel ang nipatay, ang makagahom mulaban na siya kang Cain. Pero sa case nato karon, si Abel ang gipatay ni Cain. Busa ang makagahom nilaban ngadto kang Abel. But to Cain and his offspring, he paid no heed. So wala dawatan ni Hashem ang halad ni Cain to his offering. And Cain was very angry and his face fell. Nasuko kay siya. Hashem said to Cain, "Nganong masuko man ka? And why are you crestfallen?" Nganong inguna na man ka? If you do well, kung nagbuhat unta kag maayo, kung imo untang gihalad is mga nindot, di dawaton unta nako, pero usa man pud nang maghalad man pud kag sobra-sobra. So and if you do not do well, kung tungod kay dili maayo ang imong gibuhat, then sin crouches at the door. Ang sala naa na sa imong pultahan. And to you shall be his desire, yet you may rule over them. So Cain had words with Abel. Iyang giistoryahan si Abel. And it came to pass when they were in the field, samtang naa sila diha sa
kanang field, Cain rose up against Abel, his brother, and killed him. Iyang giaway si Abel og iyang gipatay. Yung sa may paagi sa pagpatay, ni ang ingon ang Midrash Rabbah. What about the sa may lalisan day nila nganong gipatay man gid niya si Abel? Igo na ba to patyon niya tungod kay gidawat ang halad ni Abel, niya ang iyaha wala? Igo na ba to nga rason? So ningon ang Midrash Rabbah, unsa ilang gilalisan? Ningon, Come said, ningon si Cain, ali diri ragod, dulagod diri atong bahino ni yuta. Imo ang tanang movable, sa may but pasabot tanang movable. Kanang mabalhin ba para sa bangko, lamisa, sa nina, rep, tanan nga pwede mabalhin kang Abel. Mao na isulti ni Cain ug ang tanang dili mabalhin kang Cain. So ang yuta dili mabalhin, therefore ang yuta kang Cain. So unsa may resulta? Cain took the land and Abel took the movables, the cattle, og tanang mananap kang Abel. So niingon si Cain, kanang imong gitindugan nga yuta is mine. Di man ani mo mabalhin. Ako nang imong gitindugan nga yuta. Niingon po dayon si Abel, kanang imong sanina, ako na, kubuan na, kay ako na. Ingon po dayon si Cain, kanang imong gitumban, ako na. Ayog tungtong anang yuta, kay ako na. So, pahawa diha. Lupad-lupad sa hangin, kay para di ka katunog sa kuha. So, tungod aning lalisan nila, Cain rose up against his brother Abel. Suko og maayo si Cain kay si Abel, maayo man pud kaayo mo sungog-sungog. So niingon karon si Rabbi Joshua of Siknin said in Rabbi Levi's name, both took land and both took movables. Sa ato pa another interpretation na pud ni sa mga rabbi. Niingon pud ang ubang rabbi nga tungaon na lang nato ning movables, tungaon pud nato ning pag hindi magid sila magkasinabot, so nagkagubual sa nina si Cain. So, ang resulta, tunga na lang sila. Ang problema, ang isa nila gilalisan, asa daw tukuron ang templo. Kaya tungod kay nakita manggod, although dautan sila sa ilang panahon, pero dunam, og ikumpara sila sa ato karon, layo ra kaayo ta sa ilang pagka-righteous. Busa tungod kay layo ra kaayo ta sa pagka-righteous, duna sila mahimo na dili nato kaya mahimo. Tungod kay righteous sila kaayo, bisan luyo sa ilang pagkadaotang himo, makakita sila future nga layo kayo o past nga layo kayo. So nakita nila bisan ang panahon sa templo. Busa niingon si Cain, ang templo diri sa akong yuta bahinon, tukuron. Si bila dili pwede. Kailangan ang area sa templo diri sa ako tukuron. So ingon ana ang ilang away. So karon niingon pud si Rabbi Huna another interpretation nga ang ilag usa sa giawayan nganong napatay gyud si Abel ni Cain is tungod kay sa pagkatao ni Abel dunay nisabay sa ihapod nga twin sister. Sa ato pa pagkatao ni Abel tulo sila. While Cain pagkatao niya naay usa ka babae nga nisabay sa iyaha. Sa ato pa si Cain duha sila, si Abel tulo sila. Ug ang nisabay sila puro babae. And according to the Midrash, twin sister were born together with Cain di ay nga na twin sister ni Abel isa lang. So for them to marry. So ang balaod ni Adam ug ni Kaba, ang asawahon ni Abel is ang duha ka igsuon ni Cain. While ang asawahon ni Cain ang isa ka igsuon ni Abel. Ang problema lang karon kay ni-claim karon si Cain nga ang igsuon ni Abel nga usa iyaha daw ng asawa hasta ang iyang duha ka igsuon. Nganong ni-claim man siya gingunana? Ningon ang Midrash Rabbah, tungod kay ako man ang kamagwangan, kanang akong igsuon ako ni, kanang imong igsuon ako gihapon na siya. So ang resulta wala kang Abel. So nidako og samot ang ilang away mo tutungod ato pagtalikod ni talikod ni Abel motong gipatay niya gipatay ni Cain si Abel. Busa ang pagpatay ni Cain is considered as murder. Tungod kay
nagtalikod si Abel. Okay? So, doon ay mga pangutana. So, niingon ang Midrash Rabbah, another interpretation, that Abel was much stronger than Cain. So, niingon ang Midrash Rabbah 22 verse 8, si Abel is mas kusgan kang Cain. Busa si Cain, nagpaamigo-amigo, kay hadlok man siya kang Abel. Nagpaamigo-amigo siya, nagpabutan-buutan siya. Pero sa diha, nga human sa ilang lalis, di syempre, amigo man sila, buutan man sila, pagtalikod niya, iyang gibunalan karon si Abel para mamatay siya sa bunal ni Cain. Inasabtan ninyo? Pero si Abel, nabunalan lang kausap, patay niya, dili ka katoo nga mamatay si Abel tungod sa mas kusgan man si Abel kang Cain. Pero nganong namatay man si Abel? So usa na sa mga pangutana sa mga unang panahon nga samtang napakutong sa sige kog tuon nga napangutana nako sa rabay mo to gitagaan ko niya og mga tubag ana nga matud pa niya sa rabay nga namatay si si Abel tungod kay si Abel mismo mas dako og sala kay kang Cain. Yes, nakasala si Cain sa sala nga murder, pero mas dako ang sala ni Abel kay kang Cain. Tungod kay sa unang panahon nasayod na sila orally nga kung sa panahon maghalad ka, ang kalayo gikan na sa trono sa makagagawon nga maoy muut-ut sa ilang mga halad. So ang nitabuan na samtang ang kalayo nagpadulong sa halad ni Abel, iya nang gitanaw, iya nang gitutukan hangtod nga niigo didto sa halad ni Abel, in which gisultian sila daan nga dili ka pwede mutan-aw sa kalayo nga gikan sa trono ni Hashem. Busa si Abel nagkaroon karong decree nga mamatay siya sa kamot ni Cain. Okay? So sa dihang namatay na, nangutana na ang makagahom, where is Abel your brother? Unsay tubag ni Cain? I know not, wala ko kabalo. Am I my brother's keeper? Ako ba ang tighipos anang ako ang igsuon? So kung atong kung ano ni lantaon og mahayo, buot ba pasabot nga mga gahom wala kabalo asa si Abel? Kaya mo ta naman, where is Abel your brother? Buot pa sa ato pang mga gahom, doon na siya yung mga butang nga wala na sa iri nga buhat sa tao. Apan niingon ang Midrash Rabbah. Afterwards, Hashem asked Cain, where is your brother Abel? So, kini nga pagkapangutana is a rhetorical question. It is a rhetorical question. Tungod kay ang Hashem knew very well what happened. Nasayod siya. However, he was asking Cain, iya lang gipangutana si Cain, giunsa nimo pagpatay ang imong igsuon nga dapat maghigugmaay man mo kay igsuon man mo. Mo tay buot pagpasabot sa pagpangutana sa makagagahom asa si Abel. O pero tungod sa ato ang kahintang karon nga magbaw na lang kay tagsabot, mao nang giliteral nato na siya pagsabot. Pero sa una, ang mga tao sa una, basta musulti sila rhetorical, sila dali kaayo makasabot tungod kay wide kaayo ang ilang panlantaw. Dili sama nato karon nga atong panlantaw na arataman sa tumutok. Pagkadagma, makalimot ra po diretso. So Hashem said, what have you done? Diba? Ni sunoded, where are you brothers? Sunod pangutana, what have you done? So ang tubag, ang meaning di ay sa where is Abel your brother is rhetorical question na siya sa sunod nga pangutana nga, what have you done? So the voice of your brother's blood cries to me from the ground. So, dinhi, kining pagkaingon, the voice of your brother's blood cries to me from the ground. Niingon karon ang Rashi, his blood and the blood of all of his descendants. Dili lang to blood ni Abel, kundi blood unta to sa iyang mga descendants. Pero tungod sa pagpatay, wa na hinuoy kaliwat si Abel. Moto nga, iyang kaliwat unta, kung wala siya patya ni Cain, nihilak og apel ngadto kang Hashem. Mo na meaning sa gitawag og Christ. Christ to me. So Cain made many wounds in him.
according to another explanation, and also according to Rashi. Cain made many wounds in him, not knowing kung giunsa niya pagpatay si Abel. Nganong daghan man siya samad, nga gibunalan naman niya. Dapat kung gibunalan niya, sa ulo raon ta to magkasamad-samad. Pero daghan daw nakita nga samad. So in the Hebrew word, the original words for blood and Christ are written in the plural form. So that a literal translation would be read, so ang pagkasulat unta, the voice of your brother's blood cry out to me. So mo na tama ang interpretation unta sa Torah. Kay gihubad man ang Torah, gikan sa original, tama pa siya. Paghubad, dito na nagka bikos-bikos. So ang tama nga hubad diha is the voice of your brothers. Bloods cry out to me. Tungod kay dili lang ang kang Abel nga dugo ang nihilak ngadto kang Hashem, kundili hasta ang kaliwatan unta ni Abel. Ningon karon si Rabbi Shimon Bar Yochai, makita nato sa Midrash Rabbah, it is difficult to say this thing. Lisod kaayo nato isulti ni mga butanga, and the mouth cannot utter it plainly. Dili na malitok sa baba nga ingon anak kasayon. Huna-huna agon ng duha ka atleta nga mag-away sa atubangan sa usa ka hari. Unsa may expectation nimo nga reaction sa hari? Unya sa dihang nag-away ang duha ka atleta, napatay ang usa. Unsa may reaksyon sa hari nga diha man mag-away sa tubangan sa hari? So niingon ang hari karon nga mao ang makagahom. And now, course are you from the earth. Sa ingon niya kang Cain, tinunglo ka diha sa yuta, which has opened her mouth to receive your brother's blood from your hand. Tinunglo ka tungod kay ikaw giablihan nimo ang imong baba aron pagdawat sa dugo sa imong igsuon. Sa diha nga ikaw magauma, kay mag-uuma man ang trabaho ni Cain, it shall not henceforth yield to you her strength. Kini dili siya magatabang kanimo. A fugitive and a vagabond shall you be on the earth. Ikaw magasuroy-suroy na lang diha sa yuta. Tungod kay ang yuta dili na muhatag nimo. So nangutana ang Cain, nangutana si Cain sa makagahom. Ingana kadako akong sala? Is my sin too great to forgive? Kaya nabagot kadako sa akong sala para dili ko nimo pasayloon. So, ningon ang makagahom, behold, you have driven me out of this day. Ningon si Cain sa makagahom, ani karon imo kong gipagawas dinhi sa yuta niining adlaw. O gikan sa imong dagway, ikaw nagatago gikan kanako. And ako magsuroy-suroy diha sa kalibutan, and it shall come to pass that anyone that finds me will kill me. Busa ang makagagawam, and Hashem said, therefore, whoever slays Cain, ang bisan kinsang mo patay ka Cain, magabalos ang makagagahom sa 7 kapilo. So kay gibuhatan man siya si Cain, agig silot sa iyang pagsuroy-suroy, gibuhatan siya og kanang mura og ilhanan diri sa agtang nga ayaw kog patya ang bisan kinsa nga mopatay nako makadawat og 7 kapilo nga silot gikan sa makagagahom. So mo na gibutang siyang agtang kay gibuhatan nganong ingon aman nganong tinguhaon man siya sa mga tawo nga patyon. Tungod kay sa lalom nga midrash gibuhatan man gud siya sungay ni Hashem. Na siya sungay ba? Moto nga patyon ko kung magsige ko suroy-suroy gina ko'y sungay. So motong gibutangan ang iyang marka ug ang iyang agtang gibutangag marka nga ang bisan kinsang mopatay nako makadawat og 7 kapilo nga silot gikan kang Hashem. Tuod man wala mo patay niya sayo nang kag patyon po dagag silot nga 7 kapilo. So Cain went out from the presence of Elohim and dwell in the land of Nod. So dito siya nagpuyo sa Nod to the east of Eden. Dito sa silangang bahin sa Eden. Dili sa Garden of Eden kay ang Garden of Eden naa sulod sa lugar nga Eden.
usa ra siya ka parte sa Eden. Unya ang magawom nagbuhat og usa ka garden diha sulod sa Eden. Ug katong nga garden gitawag Garden of Eden. So Cain went out from the presence of Hashem and dwelt in the land of Nod, to the east of Eden. Cain knew his wife. Asa mag-asawa si Cain? Nga naman siya gihilabtan nga asawa. So kung mag-plain lang tagbasa sa Bible, diha na malibog og sugod. Nga naman, wa pa may gihimong laing tao, si Cain pa man lang si Abel. Pero sumala sa Midrash nga atong gibasa kanina, nga dunay na tao nga duha ka igsuon kang Cain. Sabay siya duha ka babae o kang Abel, usa. Pero lang giklaim lang ni Abel ani Cain nga ingon nga maguwang ang akong igsuon nga duha ako aning asawa. Hasta nang imo nga usa ako agi hapon ng asawa. So sa pagkamatay ni Abel, idala gyud na ni Cain. Ug mao nay iyang gihimong asawa. Mao to nga nakapanganak si Cain. Cain knew his wife and she conceived and bore Enoch. Og nakaanak siya ang iyang gingalan sa iyang anak Enoch. And he was building a city, naghimo siya usa ka syudad, and called the name of the city after the name of his son Enoch. Sa ato pa, sa dihang nangasawa siya, nakaanak siya ang iyang pangalan, gipangalan sa bata Enoch. Nagbuild siya usa ka city, ang ngalan sa city is gingalan pod niya og Enoch. Apangutan na karon nganong ginganlan man niya ang iyang city o ang iyang gibuild nga community, gingalan man niya sa iyang ngalan sa iyang anak. Ginganlan man niya sa ngalan sa iyang anak. Okay, tubag. When Cain committed the terrible act of killing of his own brother, sa diha nga iyang nabuhat ang usa ka dako kaayong sala sa pagpatay niya sa iyang igsuon, iyang na-realize nga nahimo niya to tungod kay wala man gud sila tudlo isa ilang ginikanan. Kaya ko niya na-realize ba, usaon pagputudlo ni Kaba, nga si Kaba after sa expulsion sa Garden of Eden, nawala man og 130 years, nagsuroy-suroy naman po giya. Diha naman po siya nibalik after 130 years, mo itong nagkaanak silang, kauli silang Adam, nagkaanak sila, ginganlan og si Seth. Pero nagsuroy-suroy siya og 130 years sa kalibutan. Ambot, og gisaka siya nagsuroy-suroy, basing at tugmol, o neto bakag SM, paday SM sa una. So mo to'y na-realize ni Cain nga nabuhat na ko to, napatay na ko to, kay wa man gyud nakatudlo sa mua, way nakatambag ba. Mo to nga nahuna-hunaan niya para dili mag-away ang iyang mga anak, kay nahadlok sad siya nga basig mag-away-away pud ang iyang anak, agig silot siyang sala. Mo to nag-build siya usa ka city, usa ka community, din iyang idukar ang iyang mga anak, iyang tudluan para dili mag-away-away, para dili magpatay. Moto ang syudad, ginganlan niya og Enoch tungod kay ang meaning sa Enoch is education. So ang meaning sa Enoch is education, to educate. So ang iyang anak, iyang ginganlan Enoch, ang iyang syudad nga iyang build, iyang ginganlan Enoch, aron maedukar niya ang iyang anak ug ang iyang sala kang Abel dili mausab ngadto sa iyang mga anak. Dili makarma. Okay, nasa na. So, doon na mo yung mga pangutana. Post lang. So, nganong ginganlan man, ginganlan ni Cain og Enoch ang iyang anak, tungod kay ang meaning sa Enoch is to educate. Tungod kay gusto ni Cain nga ang iyang mga anak dili mausab ang iyang sala ngadto kang Abel, dili mausab ngadto siyang mga anak. Busang iyang mga anak, nagtukod siya usa ka city nga idein dito iyang gi-educate ang iyang mga anak aron dili mausab ang wala pagtudlo sa ilaha sa ilang ginikanan nga mao si Adam og si Kaba. Tungod kay si Adam ug Kaba wala makatudlo nga ayaw mo pag-away. So obligasyon gid ay sa mga ginikanan nga ang mga anak kailangan bantayan, tudloan, i-edukar, educate. So dinhi ni gawas ang gitawag og kanang katungdanan sa mga ginikanan nga kinahanglan ang ilang mga anak iedukar gyud nila maayo tungod sa gibuhat ni Cain. So naa puday ga nindot nga impact day ang gibuhat ni Cain.
Tungod kay mao ni ang gihimong example nga ang ginikanan kinahanglan maghatag yung edukasyon sa ilang mga anak. So, ang iyang anak is si Enoch. Was born to Irad. Ang Irad, nanganak pod si Enoch, ginganlag Irad. Unya si Irad nangatak og Makuyael, si Makuyael nanganak og Metushael. Si Metushael nanganak kang Limik, and Limik took himself 2 wives. So si Limik nangasawa og duha. The name siyang asawa is Ada og si Chila. Kang Ada nanganak ginganlan og Yabal. Unya kini si Yabal is usa ni siya ka pareha kang Abel nga magbalantay sa mga mananap. Unya naa siya igsuon pod nga Yubal. Yabal og Yubal. He was the father of those who handle harp and flute. Sa ato pa si Yabal, usa ka magbalantay sa mga mananap, pero si Yubal nga iyang igsuon is usa ka musician kay flute may gigunitan. Usa ka musician. So si Chila pod nga asawa pod, ikaduhang asawa ni Limik, she also bore Tubal-Cain, forger of every sharp instrument. So siya ang nagabuhat og mga kutsilyo, mga sundang, mga hait, mga bangkaw. So mao ni mga pana, mao ni trabaho ni Tubal-Cain. So ang iyang igsuon ni Tubal-Cain diha kan Chila is si Naama. Okay, bantay ta aning Naama kay kini mga Naama nga pangalan, nindot ni siya nga pangalan tungod kay mao ni ang asawa ni Solomon, pangalan sa asawa ni Solomon, sa diha nga si Solomon gilabay dito sa layo kaayo sa usa ka demon si Asmodeus. Tungod sa pagkakuha sa singsing nga gigunitan ni Solomon, busa si Solomon nawad-an og gahom og nahimo nga nalabay siya sa dito hangtod nga si Solomon nahimong pauper, nahimo siyang pobre, hangtod nga nakaasawa siya, nakatrabaho siya sa usa ka dato nga pamilya, din ang anak sa dato nga pamilya na asawa niya ug ang pangalan sa dato nga pamilya nga naasawa niya, anak sa dato nga pamilya is Naama. Pero bantay pud ta kay kini nga words nga Naama is another name of L-I-L-I-E-H. Dili lang ako hinganlan kay gabi iron. Tungod kay pangalan ni siya sa gitawag og Queen Daimon. O gibawal o gidili ang pagitok sa ngalan during at night. Okay? So gitawag siya sa laing ngalan nga Naama. So kung pwede, ang atong mga anak dili nato paganganlan aning ngalanan ni. Tungod kay although na siya gitawag og good connotation, pero sometimes saksige ni muglitok basin unyag mulihok ni siya kay tuo ang pikas nga siya mo gitawag. Okay, balik ta. Limik said to his wives, Ada and Chila. So gisultihan ni Limik ang iyang asawa, duha ka asawa nga si Ada ug si Chila. Pamati mo nako mga asawa ni Limik. Hearken to my speech, for I have slain a man by wounding a child by heart. Okay. Unsa day hitabuan, unsa day nahitabuan ni nila. Kani good si Limik. Kini good si Limik na iyang kauban is si Tubal-Cain. Tubal-Cain ba iyang anak? Iyang kauban samtang sila adto didto sa so nagkuyog na sila karon ni Limik didto nya kay kini si Limik buta man ni siya, di man ni siya kakita. So, kota karon si Tubal-Cain. Noto nga, si Tubal-Cain sa dihang naglihok-lihok na, si Limik hawd kay mo pana ni si Limik dihang hawd kay mo pana. Kay siya may, ang trabaho na niya, buhat man og mga pana, sundang, kutsilyo. So, hawd kay siya mo pana. Karon ang iyang kuyog is musician. Karon, si Tubal-Cain, ningon, hala, papa, to ay nilihok dito sa kasagbutan. Gipana man nagkalitro ni Limik. Pagkapana ron ni Limik ron, igo man na sa agtang kay katude ang naa sa kasagputan, abi nila og mananap, abi nila baboy siguro to, or abi nila kaning baron, or ihalas mga binaw.
Si Cain man dahil nagtago-tago. Kay si Cain samtang nagsuroy-suroy si Limik ug si Kuan, nakita man nga na ay tao, wa siya kailangan iya ditong apo. Itago siya kay basig hadlok siyang patyon mo tunitago sa kasagutan. Nakita man pud ni Tubal Cain. Moto nga pag ingon nasa sagbut pa target diretsyon ni Limik, pag target ni Limik perting igo man sa agtang. Moto pag duol nila sa kang Cain nga naigo sa agtang, niingon si Tubal Cain, hala pa ang ako maning apuhan nga si Cain. Daan si Limik nga naay marka sa agtang. Nga ang bisan kinsang makapatay kang Cain makabaton og sevenfold nga silot gikan kang Hashem. Motong perting sukuha ni Limik iyang gigisi ang iyang sanina ug iyang gipatay mismo ang iyang apo nga si Tubal Cain. So dinhi gikan anang mga hitabo gisgutan ang gitawag og first time generation. Tung napulo unang napulo gikan ila Adam. So this is the book of the Chronicle of Man. In the day that Hashem created mankind in the likeness of man, He made him. So gihimo niya sa iyahang kaugalingon nga attributes. Dili ingon nga dagway, kundili sa iyang attributes. Niingon karon ang Talmud Sanhedrin. Said Resh Lakish, this comes to teach us that Hashem showed Adam each and every generation a history leader. So dinhi gipasabot ni Resh Lakish nga ang makagagahom mismo nagatudlo sa iya ang kaliwatan sa nga naguna nagatudlo sa ilang mga kaagi diha sa ilang kaliwatan. Busa walay natago sa kaliwatan nga nag-abot sa mga generation to come tungod kay mismo ang ilang mga apuhan, ilang mga gilikanan nagtudlo kung unsay mga kaagi sa ilahang kaliwatan. Okay? Shalom Aleinu, Ve'al Kol Yisrael, B'Imru